Si Chukiko ay isang high school student at member siya ng photography club. Isang araw habang papauwi ay kinuhanan niya ng picture ang isang ginagawang building at kasama niya ang kanyang kaibigan na si Yoshi, at nakita niya ang kanyang kapatid na si Tommy na kasama si Toshio, at may gusto si Tsukiko kay Toshio kaya't nagselos siya sa kanyang ate. Sinabi niya kay Tommy na kukuhanan niya ito ng picture at habang nakatayo ang kanyang ate ay sinabi nito sa kanya na alam kong nagseselos ka sa akin, kaya't nagulat si Tsukiko sa sinabi nito, at biglang nahulog ang isang matulis na bakal at tumuhog ito sa leeg at katawan ng kanyang ate, kaya't laking takot nilang lahat nang makita ito. Pagkatapos ay dumugo ang mga mata ni Tommy at tumingin siya kay Tsukiko. Makaraan ng isang taon ay patuloy pa ding napapanaginipan ni Tsukiko ang pagkamatay ng kanyang ate, at sa araw ng birthday ni Tommy ay narinig nila na biglang may kumatok sa kanilang pinto, at laking takot ni Tsukiko nang makita niya na si Tommy pala ang dumating, kaya tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang nang bumalik na ang kanyang ate, at hindi man lang nila tinanong kung paano ito muling nabuhay. Pagkatapos ay sinabi ni Tommy na nagugutom na ako. Ngunit nagalit ito dahil hindi man lang sila nagluto ng handa para sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos ay bigla nitong sinuntok ang kanyang picture na kinuhanan ni Tsukiko nung bago siya mamatay. Kinabukasan ay nakita ni Tsukiko na inaamoy-amoy at dinidilaan ng kanyang ama ang buhok ni Tommy, at sinabi ng kanyang ama na namimiss ko lang ang amoy ng ate mo. Nabigla si Tsukiko sa kakaibang inuugali ng kanyang ama na tila kinukulam na ito ni Tommy, at sa labas ay nakita niya na sinusunog ng kanyang ina ang lahat ng kanyang mga kinuha ng mga picture, at nang pigilan niya ang ina ay sinabi nito na ipinag-utos sa akin ito ng ate mo, at nag-away sila ni Tommy nang dahil sa mga picture at ng aksidente niyang may tulak ito ay pinagalitan siya ng kanyang ama, at pagkatapos ay pinaghahagupit siya nito ng wire ng telepono, at sa banyo ay sinabi ni Tsukiko kay Tommy na sinisisi ko ang aking sarili sa pagkamatay mo. Sinabi nito sa kanya na alam kong may gusto ka sa boyfriend ko at nagseselos ka sa akin. Pagkatapos ay ipinakita nito kay Tsukiko ang sugat sa leeg na pinagtusukan ng bakal na pumatay sa kanya, at napasigaw si Tsukiko nang makita niya na may lumabas na dila sa sugat nito, at bigla itong naging isang malaking bukol na may mukha na nagsasalita. Kaya't nang dahil sa takot ay nagtatakbo si Tsukiko, ngunit hindi naniniwala ang kanyang mga magulang nang sabihin niya na isang halimaw ang kanyang ate, at sa halip ay sinabi sa kanya ng mga ito na humingi ka ng sorry sa ate mo. Pagkatapos ay sinabi ni Tommy na ayoko na talaga dito sa bahay, at nang papaalis na siya ay nagmakaawa sa kanya ang kanilang mga magulang, dahil ayaw papigil ni Tommy kaya't pinagsasaksak siya ng kanyang ama, at pagkatapos ay dinala siya nito sa banyo at pinagputol-putol upang maitapon, at nang wala nang nakatingin ay gumalaw ang mga mata ni Tommy. Kinabukasan sa eskwelahan ay ipinakilala ng teacher ang bagong transfer na estudyante, at laking gulat na naman ni Tsukiko dahil ang ate pala niya ito at hindi naman ito nakikilala ng kanyang mga kaklase. Sinabi niya ito kay Yoshi ngunit hindi naman siya pinaniwalaan nito, at nang buksan niya ang kanyang baunan ay nakita niya ang mga mukha ni Tommy sa loob kaya't agad niyang itinapon ito sa basurahan. Samantala nang hanapin siya ni Yoshi ay nakarinig ito ng ingay, at nang tingnan ang basurahan ay nakita din ito ang mga mukha ni Tommy sa loob ng baunan. Sinubukan niyang tumakas ngunit humaba ang mga dila ni Tommy at sinakal siya ng mga ito. At sa bahay ay lumabas ang tinapon na ulo ni Tommy sa basurahan, at sinabi nito sa ama na kailangan niyang kainin ang isa niyang kapamilya upang muling mabuo ang kanyang katawan, at kinumbinse niya ang ama na patayin ang kanyang ina. Samantala ay tinanong ni Toshio si Tsukiko kung nagdadalamati pa di ba siya sa pagkamatay ng kanyang ate, at naging masaya si Tsukiko dahil sa wakas ay nakasama na niya si Toshio na kanyang crush. At habang nasa gym sila ay dumating si Tommy at hinamon niya ito na maglaban sila ni Toshio, at laking gulat ni Toshio nang makita niyang nabuhay ulit si Tommy, at agad siyang tinalo ng babae at hinalikan, kaya't nagselos si Tsukiko sa kanila, at sa labas ay sinabi ni Tommy sa kanya na layuan muna si Toshio. Pagka-uwi ay napansin niya na nawawala na ang kanyang ina, at pagkatapos ay pinakain na ng kanyang ama ang putol na ulo ni Tommy. At lumalabas na pinatay na pala ng ama nila ang kanilang ina. Sinabi ni Tommy na putulin mo ang dila ng aking ina at ipakain mo sa akin. Kinabukasan ay hindi na pinapansin ni Toshio si Tsukiko habang kasama nito si Tommy kaya't sobrang nasaktan si Tsukiko, at habang nasa studio ay nilapitan siya ni Yoshi at hindi niya alam na namatay na pala ito. Pagkatapos ay ipinakita nito sa kanya ang bukol nito sa balikat na may nakalabas na dila, kaya't nang dahil sa takot ay agad siyang nagtatakbo sa labas. Tinanong ni Yoshi ang mga lalaki kung nakita ba nila si Tsukiko, ngunit nakita ng mga ito ang bukol na nagsasalita kaya't hinawakan nila si Yoshi upang patayin. Samantala ay nakita naman ni Tsukiko na sinasaksak ni Toshio si Tommy habang tumatawa,
Pagkatapos ay biglang gumalaw ng kusa ang dugo at nabuo ulit ito at naging si Tommy, at naghalikan sila ni Toshio kaya takot na takot si Tsukiko, pinutol ng judo team ng Garden Scissor ang ulo ni Yoshi ngunit tumayo ang katawan nito at pumalit ang mukha na nasa bukol, sinugod niya ang mga lalaki at nagtatakbo sa labas, samantala nang dahil sa selos ay sinaksak ni Tsukiko sa batok si Toshio, at pagkatapos ay sinaksak din niya sa mukha si Tommy kaya't sumabog ang katawan nito. Pagkatapos ay hinabol siya ng katawan ni Yoshi at nakita niya na patay na ang lahat ng mga lalaki kanina, at sa kwarto ay nakita niya na nagkapaan ng buhok ang ulo ni Tommy na pinapakain ng kanyang ama kanina, at may maliit din itong mga ulo na nakalawit. Pagkatapos ay nakita niya na may lumabas na namang isang Tommy sa locker, at nakapasok na din si Yoshi sa kwarto at pinaligiran nila si Tsukiko kaya't nag-iiyak ito, at nang hahalikan na siya ni Tommy ay bigla siyang nagising at napagtanto niya na isang panaginip lang pala ang lahat, at sa pag-upo niya sa lamesa ay nalaman niya na solong anak lang pala siya, at natawa na lang siya sa sarili dahil inakala niya na totoo ang kanyang panaginip, ngunit biglang kumain ng isang kumpol na mga buhok ang kanyang ama, kaya't nagtatakbo siya sa kanyang ina ngunit natakot siya nang makita niya na biglang bumuligtad ang ulo ng kanyang ina, pagkatapos ay sinugod siya ng mga ito upang patayin, at habang tumatakas ay nakita niya sa pinto ang napakalaking mukha ni Tommy, at nagpakawala ito ng mga alupihan na mayroong mukha niya na humabol kay Tsukiko at pagkatapos ay pinatay ng mga ito ang kanyang mga magulang. At habang pumapanik sa hagdan ay nakasalubong niya si Toshio at pilit siyang itinutulak nito ngunit ito ang naihulog niya sa hagdan, bigla ding lumitaw si Yoshi at itinutulak din siya nito ngunit si Yoshi ang naihulog niya at kinain ito ng mga alupihan, sinubukang ilak ni Tsukiko ang pinto ngunit napahinto siya nang biglang lumitaw ang dambuhalang mukha ni Tommy. Pinagkukuha na niya si Tommy ng picture kaya't umalis na ito. Ilang sandali ay nagtatakbo na siya sa sala at sinabi niya kay Tommy na ako lang ang tanging tao na nakakaintindi sa iyo, at habang nagpapatawaran silang magkapatid ay bigla siyang pinatay ng mga alupihan, at sa huling eksena ay makikita natin si Tsukiko na lumabas sa kanilang bahay na kamukha ni Tommy, naglakad-lakad siya sa kanilang lugar at nakikita niya ang mukha ni Tommy na kasama ang iba't ibang mga tao, pagkatapos ay sumama na siya sa bahay ng isang lalaki at makikitang pinagsasasaksak siya nito, at pagtingin niya sa salamin ay nakita niya ang kanyang ate na si Tommy at nagtawanan silang dalawa, at ilang sandali ay namatay na din si Tsukiko. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.